Hi guys, today magkakaroon tayo ng issue review ng Xtep J-Lin Team. Ito na yata ang pinakamagaan, pinakamura at pinaka-comfortable na basketball shoes this year. Kaya guys, samahan nyo ako, i-review na natin to. Let's go! Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness-related videos, mag-subscribe ka na. I-click mo na rin yung bell icon para lagi kang updated sa mga next videos ko. Xtep J-Lin Team. Ang hindi ko lang maintindihan, no, to be honest, yung paggawa ng pangalan minsan ng Xtep. No, kasi na-review ko na rin yung Xtep J-Lin Team V2. And bakit yun yung V2 tapos ito yung team? Ano paki ko? Pwede nyo ba paki-explain sa akin kung bakit ganun yung nangyari? No? Pa-comment nga dyan sa baba. Baka ako lang yung naguguluhan. Actually guys, meron ako ng pangalawang version talaga. No? Ito yung parang pangalawang lumabas eh. No? Pero isa rin siyang magandang sapatos, no? Magandang basketball shoes. Budget shoes lang, guys. Yun nga, mula noon hanggang ngayon, talaga, pang-performance po talaga siya. Mapa-outdoor, mapa-indoor. Budget shoes po ito ni Jeremy Lin. Baka may mga hindi na nakakakilala sa inyo. Yung mga bata dyan. Dati po itong player ng NBA. Ngayon, nasa CBA na siya. Anyway, pag-usapan na natin yung aesthetic and material. Parang so far, sa tatlong Jeremy Lin team, ito yung pinaka-gusto ko. Tingnan nyo naman. And parang siya yung mid-cut to low-cut. Parang itong kulay na rin na to ang pinaka-gusto ko sa lahat. Ever, no? Ay, do yung una pala, maganda rin yung colorway nun. Ginagawang pamorma nung iba eh. No? Ginagawang pamorma nung iba kong mga customer. Kasi tingnan nyo naman yung silhouette, guys. Simple, pero maganda. Unang-una, gumamit po siya ng woven mesh uppers. Ang ganda po niya, no? So, ito kasing sapatos na to parang ina-advertise nila as a outdoor shoes. Dahil sa infusing, may mga infusing, yes. Pwede na to pang outdoor. Kasi kung ito lang, mesh uppers lang, madali po itong masisira. No? Lalo na kung nagto-toe drag kayo, mapoprotektahan nito mga infusing na to. Ito pang infusing na to parang napakatibay, no? Parang may carbon fiber effect pa siya. No? So nakakatuwa yan, guys. Gumamit po ito ng feather foam. So kaya napakagaan. Feather nga eh, no? Then may TPU plate po siya dito sa side for lateral containment. Meron din po siyang external heel counter na leather material. Okay naman yung leather material niya. Tingnan nyo naman guys, hindi mukhang chippy pa. Pero talaga yung presyo nito, panalong panalo. Actually may buyer na nito. Sabi ko, bigyan niya lang ako ng time pa para ma-review ko. Pero may buyer na kasi sobrang comfortable and natuwa siya nung trinay niya ito habang naglalaro kami, no? So yun guys, dahil dyan, aesthetic, low cut, pwede pa pang other sports and very versatile. Aesthetic and material, bibigyan ko po ito ng 8.5 out of 10. Mataas pa rin, no? Kaya hindi ko siya na perfect kasi wala po siyang torsion plate. Pero so far, gusto ko po lahat ng mga material na ginamit. Kasi parang for me, sulit pa rin naman. Okay, punta na tayo sa traction and outsole wherein ito po, dito po siya nagsashine. Ito po yung kanyang selling point. Kasi gumamit po ito ng solid rubber outsole na merong herringbone pattern. Yes, matibay po talaga. Matigas po yung herringbone pattern niya. Magkakalapit yung grooves kaya alam mong tatagal. Ito pa guys hindi talaga siya nag-a-attract ng dust. Halos walang dust dito, halos walang bato-bato. Hindi na kailangan punasan eh. No? Makapit din po talaga siya. Indoor, outdoor. Plus, ito pa, umaangat pa yung outrigger dito, no? Ito na talaga yung mga uso ngayon, no? Sa mga pang-guardia na sapatos. Kasi guys, Jeremy Lin, diba? Pang-guardia po ito. By the way, ito yung logo ni Jeremy Lin. Yan, ang ganda ng pakagawa. Parang subtle lang, hindi masyadong pinakita. Same color lang ito, no? Simple lang siya. Anyway, balik tayo doon. Kung parang mala Kyrie Irving ka na umaabot dito yung angle ng paa mo pag nagko-crossover ka, no? Covered ka pa rin.
may traction pa rin, kakapit pa rin, hindi ka dudulas, unlike ng mga ibang sapatos, no? Nung ini-squeak test ko to sa live selling ko, talagang 10 out of 10 siya palagi. Stop on a dime. Top tier po yung traction nito sa napakamurang halaga. Magugulat po talaga kayo. So yun, dahil dyan guys, perfect 10 out of 10 indoor-outdoor po kasi and walang dust pickup. Next, punta na tayo sa safety and support. In one word, kung papadescribe siya sa akin, sakto. Ganun, no? Kasi meron naman po siyang TPU plate dito, itong may logo nga ni Jeremy Lin. Mula dito sa heel, bandang heel, umaabot hanggang dito, no? Plus yung foam nga, itong feather foam, umaangat din kasama na nung side wavy line TPU. So yung mga lateral moves mo, side step, euro step, covered ka dyan. Plus ito pa nga, parang mala carbon fiber na infusing, nakakatulong pa rin ng lockdown. And nagugustuhan ko to, no? Guys, hindi ako nag-expect ng too much dito sa sapatos na to kasi talagang budget siya and napakagaan niya. Siyempre, pag napakagaan, babawasan mo ng mga TPU, ng mga pang-support minsan, no? Yun yung trade-off eh. Siyempre, babawasan mo ng mga plastic, mga pampabigat yan eh. Ito kasi napakagaan, ginamit lang nila parang leather, parang ma-external heel counter lang na leather na maapal. Pero guys, okay. Perfect. Sakto. No, hindi sobra-sobrang tigas, which is ayaw ko naman na sobra-sobrang tigas dito, na para na nakakulong yung paa ko, lagi ko sinasabi, no? Ito, perfect lang, saktong-sakto lang. Plus din siguro to nakatulong to dito sa heel, no? Kasi guys, for me, heel ang pinaka-important na maganda yung lockdown. Pag maganda ang heel counter mo, very supportive yan. Pag very supportive siya, mababawasan yung risk ng tapilok. Hindi naman tong outrigger palagi reason na para mabawasan yung risk ng tapilok, no? Akala natin ito eh, no? Pero yun, ito rin guys, na heel counter. So safety and support, sinabi ko kanina sakto. So bibigyan din natin siya ng saktong score. Bibigyan po natin ito ng 8 out of 10. Maganda pa rin. Okay pa rin yung scoring niya, no? Next, punta na tayo sa fit and comfort. Dito, isa pa to sa kanyang pinagmamalaki. Ito yung isa pang selling point niya. Usually naman yung X-Step talaga ganun, no? Very comfortable naman talagang sapatos. Unang-una yung gaan nito, sobrang gaan. Wineighing scale ko na siya kanina. For a 45, 370 grams lang po siya. Isa sa pinakamagaan to na sa X-Step this year. Plus, napakaraming forefoot flex. Well padded din po. Hindi sobra-sobra, wala Achilles pillow, pero okay lang kasi well padded all throughout. Makapal pa rin naman yung tongue, okay pa rin siya sa akin, sufficient. Step in comfort, okay pa rin naman. Pero kasi may something may something pag suot ko siya, para akong naka-running shoes, para akong naka-minimalist shoes, no? Para kasing low to the ground pa rin siya, flat yung paa ko, maayos na maayos yung lapat ng paa ko. You know, may something hindi ko masyado ma-explain, pero panalong-panalo yung feeling, no? Sinabi ko na yung fit, so guys, true to size po tayo dito. Pero kung very wide po yung paa ninyo, masasuggest ko mag half size up po kayo, no? Do mag-expand pa po to, no? Kasi woven mesh naman po siya. Pero kasi may mga infusing. So kahit pa paano, medyo limited lang yung pag-expand niyan. Pero may space pa rin naman. Yung mga daliri ko pag galing ako sa talon, may konting space pa rin. May space pa rin para mag-spread, mag-splay yung mga daliri ng paa ko, which is healthy yun sa paa, no? And sa tuhod natin. So mas maganda talaga guys, sa wide tayo na sapatos, huwag tayo sa masyadong narrow wherein nalilimit yung pag-spread ng mga daliri pagbagsak galing sa talon. And sinabi ko kanina, no, pwede siya pang lakad-lakad, pupunta sa mall. Kasi yung step-in comfort niya okay naman pa din. No, yung feather foam niya medyo malambot. Yung ibang feather foam nasa matigas nasa stiff side. Pero ito yung feather foam niya malambot. And parang maraming compression. Halata naman, no, may mga compression marks na tong sapatos na to. No, kahit isang beses ko pa lang siya ginamit, pinanlaro, no? So yun guys, fit and comfort, bibigyan ko po siya ng 9.5 out of 10. Hindi ko lang na perfect kasi nga yung feather foam sakto lang and walang Achilles pillow. Sakto lang din yung padding. Next, punta na tayo sa breathability. Napaka-breathable naman guys. Tingnan nyo naman yan. Puro butas sa side.
puro butas dito. 100% halos yung pasok ng hangin. So kahit pasmado pa nyo, kahit mainit yung weather, pinagmamalaki nga nila na pang outdoor talaga to. No? Kahit siguro mainit dito sa Pilipinas, alam nyo naman, okay lang yung paa nyo kahit buong araw kayo, matagal kayong maglaro outdoor. So hindi na natin kailangan patagalin, halatang halata, pati dito sa likod puro mesh. 10 out of 10 po to sa breathability score. Next sa cushioning, gumamit po ito ng 100% full-length feather foam. Okay naman yung feather foam nito. No, yun nga, nakakadagdag ng gaan talaga. Sinasabi ko palagi yung X-Step, yung budget foam nila, okay siya. May konting bounce, low to the ground to. Parang more on talaga siya sa point guard. Jeremy Lin, point guard yan. You will feel fast, you will feel quick, very responsive. Low to the ground to. Kaya sinabi ko kanina, no, ang ganda ng lapat ng paa ko dito. Malupit yung court feel, no, parang dun siya nakafocus. Almost flat ito, wala siyang heel drop. Pero yun, yung bounce, nakukulangan ako ng konti. And yes, wala rin siyang torsion plate or shank plate. So wala talaga siya masyadong maibibigay sa yung energy return. Impact protection, okay lang din. Sakto lang. Medyo may konting ramdam sa tuhod nung tumatagal na. Konting-konti lang naman. Kaya nga itong sapatos na ito, nung umpisa pa lang sinabi ko na, di ba? Enough or sakto. So dahil dyan guys, 8 out of 10 po sa cushioning. Last part na po tayo, punta na po tayo sa price tag. Naku, hindi na kailangan patagalin yung price tag nito. Kasi matataas pa rin naman yung nabigay kong score. Nasa 8, nasa 9, no? Nandiyan pa rin siya kahit na very budget ito and yung comfort niya talaga. Sarap! No, gusto ko tong ginagamit. Lalo kung point guard ka, tapos kailangan mo rin palakad-lakad. Kailangan mo lang na second option na shoes, pang outdoor na shoes, pang harabas. Kahit pa sobrang pangit ng court ninyo. Katulad namin sa probinsya, di ba, mga pangit ang court namin dito. Wow naman! Wow! Wow! Pero saktong-sakto ito, maire-recommend ko pa rin po, lalo na sa ganyang presyo, 2,500 kahit pa walang sale. Yun na talaga yung presyo niya. Pag nagkaroon pa ng event, mas magmumura pa yan. Wow. No? So, sulit na sulit talaga siya sa ganitong presyo. Highly recommended as a second option shoes or third or fourth. Tayong mga lalaki, hindi tayo na-satisfied sa tatlo, dalawa, apat na sapatos. Huh? No? Hindi totoo yan. Ganitong presyo naman, hindi mabubutas yung bulsa nyo, hindi kayo masyadong manghihinayang. Iregalo nyo na sa sarili nyo. Maglalagay po ako ng link dyan sa baba. X-Step po yan, Shopee, Lazada, legit seller po yan. I-click nyo na kasi promise, sulit na sulit po talaga ito. Pero kung naghahanap ka pa ng iba pang X-Step basketball shoes na 4-point guards, maglalagay po ako ng mga link dito. And yung bilog dito, pakipindot na rin po para makasubscribe po agad kayo para lagi kayo update sa mga next videos. Kung maraming po salamat sa panonood, mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin po tatandaan. So always, drink your protein. Bye!